Guys, meron akong papalitan na gulong. Papalitan ko siya hindi dahil upod na, kundi papalitan ko siya dahil nakitaan ko na siya guys ng mga biyak-biyak. So ayun guys, magre-review ulit ako ng gulong ngayon. And actually, second time ko na siyang i-review dahil dati ni-review ko na siya nung nagpalit ako ng gulong sa likuran. So ngayong magpapalit na ako ng gulong sa harapan, so i-review ko lang ulit guys dahil ayun nga, hindi ko siya papalitan dahil upod na. Papalitan ko siya dahil ayun, may mga biyak-biyak akong nakita. So ang gulong na to is yung Maxxis tires. So ayun guys, this is the second time na i-review ko itong Maxxis tires. So ayun, parang ano naman, parang hindi naman major issue yung pagbibiyak-biyak niya, especially kung matagal na yung gulong. Dahil actually doon sa isa kong ni-review, may mga doon sa isang budget meal na gulong na ni-review ko, may mga nagko-comment din na issue din daw is yung nagbibiyak-biyak. Siguro pagkatagalan talaga nagbibiyak-biyak yung gulong guys, tulad netong sa Maxxis. Pero mo 2021 to, so ngayon is 2025 na, so 4 years ko na siyang gamit at ngayon nakitaan ko na siya ng mga ano, biyak-biyak. And yun yung rason kaya papalitan ko siya. And hindi ko siya, and dito sa Pirelli na gamit ko sa likod, palitin na rin siya dahil upod na. And hindi ko siya nakitaan ng biyak-biyak dahil 1 year pa lang siya guys eh. So yun siguro yung dahilan kaya nagbibiyak-biyak yung gulong, dahil sa katagalan na rin. Siguro magiging issue lang siya pag ganun nga, isang taon mo pa lang or saglit mo pa lang siyang gamit and nakakita ka na ng pagkabiyak-biyak. So itong nakita ko dito sa may Maxxis tires, siguro hindi siya major issue. Sadyang katagalan na rin talaga. 4 years, grabe sulit na yun guys. And yung Odo, 20k Odo nung nagpalit ako. So ilan na ba yung Odo neto ngayon? So ayun guys, 47,900. So sabihin mo ng ano, bago ko makapalitan to, nasa 48k na yan. So 28k Odo, 28k Odo na tong gulong ko sa harapan. And actually hindi pa siya upod guys, pwede pa siyang ano, pwede pa siyang gamitin. Kung sanggala, ano yun, lalip. And pwede pa siyang gamitin guys. Kaya sa tingin ko hindi lang yan yung kaya ng gulong sa harapan, siguro kaya pa yan ng 30,000 plus Odo. Baka nga umabot pa ng 35k Odo dahil mas matagal talaga maupod yung mga gulong natin sa harapan compared sa likuran. Kaya tong gulong ko dito sa harapan na Maxxis tires is sobrang sulit na guys. Biruin mo 4 years, tapos nasa 28k Odo. Kaya itong Maxxis tires is isa talaga to sa most recommended ko na gulong para sa mga taong naghahanap ng budget meal guys. So take note, mga nire-review ko na gulong is hindi sponsored. Honest review lang talaga yung mga ginagawa ko sa pagre-review ko sa mga gulong na to guys. And sa 4 years na yon, kung nakaramdam ba ako ng pag-skid sa gulong na to, yes guys, nakaramdam ako. Sa ano yun guys, sa mga mabuhangin na kalsada. Dahil medyo kamote ako noon nung nagbagyo kami, dumaan ako sa gilid ng kalsada and may mga buhangin, bigla ako napapreno yun, nag-skid. So ganoon naman talaga, kahit makapit yung gulong mo, basta mabuhangin yung kalsada, ano yan, madulas at madulas talaga. So twice actually yung naalala ko na pag-skid ko dito sa harapan, since hindi naman naka-ABS ang Raider FI, kaya pag napakapit ka talaga sa preno mo sa harapan is pwedeng mag-lock yan guys. Yun. And yun yung mga time na yun is ano, mabuhangin, may part talaga na mabuhangin yung kalsada that time. And yun lang naman yung mga na-experience ko pagdating sa mga gantong spalto. Yan, hindi, mga kalsada na walang buhangin, never akong naka-experience ng pag-skid dito sa gulong na to. And actually kung hindi ka naman talaga kamote, yan, kung average rider ka lang, tamang takbuhan ganyan,
Parang ano eh, parang hindi ka makakaramdam ng pag-skid dito sa mga normal na kalsada. Kahit nga sa mga naka-regroove, may mga kalsada na naka-regroove, tapos may mga gulong na kala mo sumasayaw. Etong Maxxis guys, napansin ko na hindi siya sumasayaw, maliban na lang siguro pag sobrang lalim yung groove. Dahil meron ako nagamit na gulong na sobrang budget meal niya, and kahit bago pa siya, kahit hindi pa siya upod, yan, as in bago talaga, pag dumaan sa regroove, sumasayaw talaga guys. And pati sa mga ganito, sa mga road markings na yan, mga broken lanes, yung mga makakapal na ano, na mga markings, may mga gulong na pag napapakan mo yan, mararamdaman mo na tatabingi yung ano, tatabingi yung motor or sasayaw yung motor. Dito sa Maxxis, hindi ko siya naramdaman ko na lang siya nung ano guys, nung upod na doon sa gulong ko sa likuran. Pero dito sa harapan hindi naman, since hindi pa naman upod yung gulong ko sa harapan, sadyang ngayon meron lang ako nakitang mga biyak-biyak. So yun yung rason kaya papalitan ko siya. Kaya sa mga naghahanap ng ano, ng mga budget meal na gulong, yan, isa to sa recommended ko guys. Yung mga nagsasabi na madulas daw yan, pero hindi. Siguro kung ano, kung ikaw yung rider na sagad sa bangkingan, ganyan, yung mga nagtatrack, syempre hindi naman to pang truck talaga, pang race truck. So yun yung mga time siguro na makakaramdam sila ng dulas. So ayun, yung mga taong sumasagad na bangkingan, ganyan, yung akala mo nasa race track, ayun siguro yung mga nagsasabing madulas yung gulong na to. Pero sa mga taong average rider, ganyan, hindi sumasagad ng banking, tamang takbuhan, makapit na rin tong Maxxis. Ayan guys, may mga biyak-biyak siya dito. Yan o, hindi ko alam kung pansin sa camera, pero meron na. Yan, sa mga guhit-guhit guys, may mga biyak na sa gitna. Yan o, ayun, makapal-kapal pa siya o. Gandahin pa yung ano, yung markings kung pwede ka na magpalit. So meron pa rin siyang space. Hindi pa rin talaga siya totally umaabot sa markings kung ano, kung kailangan mo nang magpalit. So okay pa sana tong gulong na to. Yung kaso yan, may mga biyak-biyak talaga, marami na rin siya guys. Yung iba malalaki na. So ayun lang naman guys, yung short review ko dito sa Maxxis, since this is the second time na mare-review ko na siya. So lalagay ko na lang yung link dyan sa taas, just in case na ano, na gusto nyo panoorin yung full review, yung isang review ko pa ng Maxxis. Short review lang, mga ano lang, mga napansin ko lang, or mga updated na napansin ko dito sa ano. So itong review na to is parang update ko lang about sa review ko nung una. Yan, kung ano yung mga napansin kong iba pang issue dito sa may Maxxis na gamit ko. So ayan, goods na rin guys kung gagawin mong pangharap yung gulong na Maxxis. Biruin mo 4 years yung tinagal, tapos nasa 28k odo siya, and hindi pa rin talaga siya totally palitin kung magbabase ka sa ano, sa pagkaupod ng gulong. So sadyang papalitan ko lang talaga siya dahil yan nga, sa mga biyak na napansin ko. Dahil actually marami na siya guys eh, sa halos sa bawat guhit ng gulong is may biyak. Siguro hindi lang pansin sa camera, pero pansin na pansin siya. Yung pagdating naman sa gitna, may mga konting biyak-biyak na rin talaga siya. So ayun lang, siguro yun nga, paulit-ulit kong sinasabi, siguro sa katagalan na rin talaga na gamit ko itong gulong na to, kaya nagkaroon na siya ng mga biyak-biyak. And hindi ko siguro napapansin sa ibang gulong na gamit ko tulad nitong Pirelli. Dahil biruin mo, 1 year pa lang papalitan ko na siya agad. So makapit yung Pirelli, pero yun nga, mabilis talaga siyang maupod. Kaya kung average rider ka lang, kung naghahanap ka ng matagal maupod na gulong, yung matagal ka bago magpalit, yan, goods na tong Maxxis guys, goods na tong budget meal na to. So okay lang guys, maraming salamat sa panonood. Sana huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli guys, peace out. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt